Okay, hello everyone. Usapang experimental psychology pa rin tayo. This time, I'm going to focus on the dependent variable. Siyempre, more than the dependent variable, hindi pwedeng mawala. Meron din tayong spiritual insights that we can learn from the dependent variable. So, panoorin nyo na lang yung mga lectures ko before this. I talk about the independent variable. I also talk about the levels of independent variable. So, yun yung sequence nun, no? Independent variable, tapos yung levels, tapos itong dependent variable. As always, basa muna ako ng mga biblical passages very connected to the dependent variable. James 5:16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another. Dapat lagi niyong ginagawa yan. That you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Gusto ko rin itong nasa Psalms 119. Oh, how I love your instructions. Ito yung mga nakasulat sa Bible na instructions. I think about them all day long. Your commands make me wiser than my enemies, for they are my constant guide. Kaya yung mga naliligaw ng landas dyan, alam nyo na kung ano ang dapat nyong basahin. Next, Psalm 1:1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or set foot on the path of sinners, or sit in the seat of mockers. Yung tatlong verses na yan, 1, 2, 3, i-connect natin yan sa spiritual insight later on sa dependent variable. Okay, so pag-usapan natin yung dependent variable, this is the variable in an experiment that we measure. Everybody say the word measure, or sa Tagalog, sinusukat. Yan. Kaya ako merong picture dito ng tape measure, no? Ito yung variable sa experiment na sinusukat natin. This is what we suspect the IV affects. Remember, ang independent variable, ito yung minamanipulate natin. Gusto natin malaman kung yung manipulation natin ng IV, may epekto ba saan? Dito. Ito na yon. May epekto ba yon sa dependent variable? In some textbooks, in experimental psych, ang tawag dito, outcome variable. Pareho lang yon. Ulitin ko, outcome variable. Okay? So ito yung pinagsususpetsahan natin na naaapektuhan ng independent variable. Kung baga, kung gagawin nating everyday language to, dahil dito, yun yung independent variable mo. Yung dahil dito. That's the IV. Naging ganito ako. That's your dependent variable. Ano yung naaapektuhan ng something, yun yung dependent variable. So, i-connect mo yan in your everyday life pang pataas ang SQ. Fill in the blanks. Dahil dito, blank, naging ganito ako, blank. Maglagay ka dito ng something negative in your life. Isang bagay sa buhay mo ngayon, maybe you are in that situation na pangit. Tapos pag nalagay mo na yan dito, isipin mo saan galing yun. Bakit ka kaya walang pera? Bakit ka kaya walang jowa? Bakit ka kaya laging iniiwan? Yun, yung mga sinabi ko dito, yan yung dependent variable mo. Yung mga iniisip mo na dahilan kung bakit ka ganito, yun yung independent variable mo. Nagigets mo? O mas gawin nating personal, maglagay ka dito ng tao. Kaya ginamit mo na yung word na kay. Dahil kay blank, maglagay ka ng tao dyan. Yan yung independent variable mo. Naging ganito ako. Anong epekto ng taong yan sa'yo, yun yung dependent variable mo. Mas naging salbahe ka ba? Mas naging mabait ka ba? Mas naging sugarol ka ba? Mas naging close ka ba kay Lord? Yan ang maganda. Yung dahil sa taong to, mas naging close ka kay Lord. Okay, but regardless, again, ito yung dependent variable mo, the effect of a certain cause, ito yung independent variable. Kaya nga, it's very important, as I mentioned a while ago, the dependent variable must be in numerical form. Dapat ang dependent variable mo nasusukat. Bakit? Bakit kinakailangan numerical form? Hindi pwedeng description ang dependent variable. Dapat quantitative. Kasi yung dependent variable mo, mamaya, ipoproseso natin yan gamit ang statistics. Remember, experiment is a very quantitative research method. Kaya siya naging quantitative, yung dependent variable natin, ipoproseso natin, i-analyze natin using psychological statistics na ang design
Bakit ba tayo gumagamit ng statistics sa experiment? Ano ang disenyo ng mga statistics na yan? Ikukumpara niya kung may significant difference ba among the different groups in your experiment. Some examples, t-test, analysis of variance. Iba pa yung one-way ANOVA sa two-way ANOVA. Bottom line, itong mga stat analysis na to, dinisenyo ang mga yan para maghanap ng significant difference among the different groups in your experiment. At hindi mo magagamit yung mga formula na yan kung ang dependent variable mo hindi numerical form. Kaya dapat talaga kapag kukuha ka ng dependent variable, as much as possible, gawin mong numerical form, nabibilang, merong mga scores para maproseso mo yan using statistics. Nagigets ninyo? So yun yung reason why the dependent variable must be in quantitative form. Let me give you some examples. Are light-colored rooms better than dark-colored rooms in increasing school grades? Alin ang dependent variable dyan? Alin yung susukatin mo? Siyempre, yung school grade. 'Di ba? Ang school grade yung iniisip mong naaapektuhan ng kulay ng kwarto. So yung kulay ng kwarto is your independent variable. Meron kayang epekto yung kulay ng kwarto sa grade sa eskwelahan. So ang dependent variable yung grade sa eskwelahan. Number 2, does listening to rock music lead to higher level of happiness than listening to church music? Ano ang dependent variable mo dito? Yung level of happiness. Yun yung sa tingin mong naaapektuhan ng klase ng music na pinapakinggan mo. Rock ba or church music? So the dependent variable here, yung susukatin mo dito, yung i-quantify mo dito is level of happiness. I hope I'm clear. Anong pinagkaiba ng independent variable sa dependent variable? Ihabol ko lang, kaya nga siya tinawag na dependent variable . Saan siya nakadepende? Nakadepende yan sa paggalaw ng independent variable. Kapag yung experimenter ginagalaw niya yung independent variable, ang assumption, gagalaw din yung dependent variable. Kung meron silang causal relationship. Kaya ka nga nag-experiment para makita mo kung may causal relationship ba yung independent variable at yung dependent variable. Another very important term to remember pagdating sa dependent variable is operational definition. Everybody say that with me. Operational definition. Ang ibig sabihin niyan, pag tinanong ka, anong operational definition ng dependent variable mo? That's a very common question in experimental language. Ang sagot mo dyan is ito. Paano mo sinusukat specifically yung dependent variable mo in your experiment? Paano mo siya kino-quantify sa eksperimento mo? Yan yung operational definition of your dependent variable. Let me give you some examples. Going back to this problem, are light-colored rooms better than dark-colored rooms in increasing school grades? O isa-isahin na natin. Ano yung IV? Independent variable, color of the room. Levels. May light-colored room, merong dark-colored room. Dependent variable, school grades. Tapos tanungin ka, anong operational definition mo ng school grade? Ibig sabihin, paano mo susukatin in this experiment yung school grade? And there are many ways how to measure school grades. Pwede mong i-quantify yan using what? Let's say, gagamit ka ng isang quiz. Ikaw lang nag-develop nung quiz. 10 items yan, kung ano ang final score nila sa quiz na yan, yun yung operational definition ng school grade mo. Got that? Or pwede rin naman gawin mong operational definition ng school grade mo, GPA, or general average, whatever. Decision yun ng experimenter. Nagigets nyo? Basta yun yung ibig sabihin ng operational definition. Ulitin ko, paano mo sinusukat yung dependent variable mo sa isang experiment. How about this problem? Independent variable natin, music genre. And then types of music genre levels would be rock music. Yung isa is church music. Ano yung dependent variable mo? Level of happiness. Susukatin mo gaano sila kasaya. Tatanungin ka na naman, anong operational definition mo ng level of happiness? Anong sagot mo? You are going to use the scores of these participants in an happiness scale. Marami naman mga scales dyan na nagme-measure ng happiness. So, happiness here is operationally defined as a person's score from a happiness scale. Ganyan mo susukatin yung level of happiness in this experiment. Kaya nga, mag-side lesson lang ako dito, no?
in connection to this, using scales in experiments. Ang isa sa mga dapat ginagawa nyo, kayong mga psych majors, no, especially for those of you who are doing experiment, you need to study the different psychological skills being used in your area of interest. So kung ano man yung area of interest mo, let's say dev psych, clinical psych, abnormal psychology, given the topic na gusto mong pag-aralan, mag-browse ka ng iba't ibang mga instruments, iba't ibang mga skills na ginagamit sa mga experiments. Tapos ilista mo yung mga pangalan ng skills na yon so that in the future, kapag mag-experiment ka, meron ka na kaagad operational definition ng dependent variable mo in connection to your area of interest. Isa yan sa mga pwede mong gawin kung wala kang magawa. Imbis na mag-TikTok ka, imbis na manood ka ng mga YouTube content na wala namang kasilbi-silbi sa pagiging psych major mo, ito gawin mo. Hanap ka ng listahan ng mga scales, ng mga instruments na ginagamit sa mga experiments in your area of interest. Like for my case, interesado ako sa spirituality research. Interesado ako sa mga researches on meditation, on prayer, so on and so forth. So, meron akong notebook. Ang laman nun, puro pangalan ng mga scales, ng mga instruments na nagme-measure ng mga variables na gusto kong pag-aralan in my area of research. So, marami akong alam na instruments on spirituality, prayer, meditation, relaxation, intimacy with God, fellowship with God, connection with God, so on and so forth. Alright? Para in the future, pag nagplano kayo ng experiment, mabilis nyo na lang ibigay yung operational definition ng dependent variable mo. Okay? So, magandang side lesson yan to remember. Now, another example. Does watching horror films cause psychological anxiety? Independent variable natin, watching horror films. Siguro ang levels natin dito, dahil hindi naman sinabi, tayo mag-a-assign yan. Level 1, watch horror film. Level 2, don't watch horror film. Titignan natin kung may effect ba yon sa psychological anxiety nila. Therefore, ito yung dependent variable ko. Ano ang operational definition ko ng psychological anxiety? Let's say, hindi ako gagamit ng scale. Isa pang side lesson yan. Ang dependent variable, pwede namang hindi laging psychological scale. Pwede kang magkaroon ng mga measures outside psychological tests such as blood pressure. It reflects psychological anxiety. Ang assumption, mas mataas ang BP, mas mataas ang anxiety. Pwede ka rin gumamit ng cortisol kung gusto mo. Kaya lang ang cortisol, paano nasusukat yan? Kailangan meron kang medical instrument to measure cortisol sa laway or sa dugo. Ang assumption, mas mataas ang anxiety, mas mataas ang cortisol. Or pwede rin namang heart rate. Mas mabilis ang heart rate, mas mataas ang anxiety. Pero dapat, marunong kang magbilang ng heart rate. Nagigets ninyo? So, pwede rin ganyan yung dependent variable mo, hindi lang siya strictly lagi galing sa psychological scales or psychological test. Okay lang naman gumamit ng mga ganito basta marunong kang magbilang or meron kang gadgets to measure these variables. Some other exercises that you can do. Hanapan nyo ng mga possible operational definitions etong mga dependent variables na to. Ano ang posibleng operational definition ng aggression? Halimbawa, ito yung dependent variable mo, aggression. Huwag kang gagamit ng aggression scale. Ano yung mga posibleng reflection ito ng aggression? Ilagay nyo dyan sa comment section kung meron kayong naisip. Yan. How about number 2? Kung ang dependent variable mo, friendliness. Huwag kang gagamit ng friendliness scale. Ano kaya yung mga posibleng operational definition ng friendliness? Etong number na to, it reflects how friendly a person is. Common answer of my students when I ask that question, sasabihin nila, number of friends in Facebook. Makes sense. Pero ang loophole kasi doon, hindi naman lahat ng tao sa Facebook na friend mo, talagang friend mo. Minsan talagang sikat ka lang, artistahin ka, marami nag-a-add sa'yo na hindi mo kakilala, ikaw naman, feel na feel mong artista ka, ina-accept mo naman. Pero hindi ibig sabihin no na friendly ka. 'Di ba? Baka sikat ka lang. 'Di ba? So iba yung sikat ka sa friendly ka. 'di ba? So yung mga ganong issue dapat iniisip 'yan sa pag-iisip ng operational definition of your dependent variable. How about number 3? Ano ang magandang operational definition ng world peace? Ang tamang sagot diyan, wala.
imposibleng mahanapan mo ng operational definition yan, no? Kaya ang lesson dito, sinadya kong imali yung number 3, ang lesson dito, huwag kayong pipili ng dependent variable in your study na imposibleng mahanapan ng measure. Siguraduhin nyo na yung dependent variable nyo, merong existing instrument na pwedeng gamitin to measure that or kaya mong gawan ng paraan para sukatin yung dependent variable mo. Kapag masyadong abstract yung dependent variable, walang instrument na pwedeng gamitin, hindi mo mako-quantify yung dependent variable mo, then it's not a good dependent variable. Another example, other than world peace, halimbawa ang dependent variable mo, God's love. O di ba masyadong abstract yan. That is masyadong nasa spiritual realm yan. Di ba hindi mo pwedeng tawagin si Lord tapos tanungin mo, after mo i-apply yung manipulation mo, kung gaano niya kamahal yung participant mo. That will just not work. Kaya again, dapat kung pipili ka ng dependent variable, yung kaya mong sukatin. Number 1, meron ng psychological instrument existing to measure that variable. Number 2, pwede mong gawan ng paraan. Ikaw mismo ang gagawa ng self-developed scale to measure that dependent variable. Nagigets nyo? So kung masyadong abstract yung dependent variable, it's not a good dependent variable. Pili kayo ng iba na mas measurable. Now, for this exercise, kayo na lang bahala ang sumagot on your own. Pag wala kayong magawa, let's say nasa coffee shop kayo, pumunta kayo sa Tagaytay, nag-aantay kayo ng order nyong matagal, pwedeng sagutan nyo itong mga items na to, hanapin nyo yung dependent variable. At the same time, isipin nyo na rin ano ang posibleng operational definition ng mga dependent variables na yan. Teka, i-resize natin para ma-screenshot nyo. So you can pause the video and then you screenshot these items. Hanapin ang dependent variable. Isipan ng operational definition yung dependent variable na yan. Okay? So pag-usapan na natin yung mga spiritual insights that we can learn from talking about the dependent variable. Ngayon, yung dependent variable, ulitin ko, ito yung parte ng experiment na mini-measure mo. These are in the form of numbers. Speaking of numbers, i-connect mo yan sa buhay mo. What are the most significant numbers that matter in your life? Ano yung mga dependent variable ng buhay mo? Common answers to that question would include the following. Tama ba? Siyempre, yung talino mo. Dependent variable ng buhay mo yan. Yung well-being mo. Yung timbang ng katawan mo, mahalaga yan. It reflects how healthy you are. The number of books that you read, the number of people that you help. Yan yung mga mahalagang dependent variables ng buhay. Siyempre may iba pa, no? Hindi ko na nalagay lahat dito, but I think these are the 5 most important dependent variables ng buhay natin na dapat tinitignan natin. So I would like you to pause a bit and then you reflect, kamusta yung mga dependent variables ng buhay mo ngayon? Ito yung current state ng buhay mo ngayon. Ganito ka. Ganito ang intelligence mo ngayon. Ganito ang well-being mo ngayon. Ganito ang body weight mo ngayon. Ganito ang book read mo ngayon. Ganito ang people health mo ngayon. Oh, in some textbooks, no, or in some sources, pwede mong sabihin na yung dependent variable ng buhay mo, ganyan. Kamusta yung spirituality mo, relationships, career, financial, friendship, physical health, dapat i-quantify mo yan in a scale of 1 to 10. Kamusta yung mga aspeto ng buhay mo na yan? Pag ginagawa mo yung process na yan, minemeasure mo yung dependent variables ng buhay mo. Nagigets nyo? Dapat paulit-ulit yung ginagawa yan. Once in a while, you are checking. You are regularly measuring. Kamusta ang mga dependent variables ng buhay mo? Alam nyo bakit? Tanungin nyo ako bakit. Why is it so important to measure your dependent variables of your life? Because it reflects your quality of life. Diyan mo kasi masisense kung gaano kaganda ang buhay mo ngayon. When somebody asks you, kamusta ka? Okay lang ba buhay mo? Yung sagot mo sa question na yan, depende yan sa reflection mo on this. In a scale of 1 to 10, kamusta yung numbers 1 to 5 mo? That reflects your quality of life. Legit na term yan sa psychology, quality of life. Paano mo malalaman kung gaano kaganda yung quality of life mo? Depende yan sa mga dependent variables ng buhay mo. Kamustahin mo yan regularly. Yan ang dapat mong ginagawa kapag nagmi-me time ka. Yan ang dapat mong ginagawa kapag nakatambay ka sa Starbucks.
Pag-isipan mo, in a scale of 1 to 10, kamusta yung mga aspeto ng buhay mo na yan? Kamusta ang overall quality of life mo? Pero hindi ka pa hihinto doon. Meron pang next step. After mo i-measure yung dependent variable ng buhay mo, another key question that you need to ask, pang pataas ng SQ, dahil, yan, ibig sabihin, i-connect mo na yung independent variable. Di ba dito, measure mo yung dependent variable ng buhay mo, ganito ka. In a scale of 1 to 10, ganito yung mga aspeto ng buhay mo na to. Ang tanong, bakit? Hindi pwedeng ganyan lang yan out of nowhere, nang walang reason. May reason yan. Kung bakit, in a scale of 1 to 10, ganyan ang mga ratings mo sa mga aspects na yan. Ibig sabihin, itong mga to, may pinanggalingan yan. May nakakaapekto dyan. Ano? Yung independent variables ng buhay mo. Such as the following. Yun. Of course, hindi pa lahat to. Baka may na-miss out ako dito. But these are the most common independent variables of our life that affects our dependent variable. Ito yung mga bagay sa buhay natin na kayang-kaya nating kontrolin. Pwede nating dagdagan, pwede nating bawasan. Gaano kadalas kang nagba-Bible study? Gaano kadalas kang nagpe-pray? Going to church? You spend time with your friends? What you eat? Time studying? Your time spent in social media? Kontrolado natin yan. Kaya nga nilagay ko siya under independent variable. So yung frequency, yung dami, yung intensity na binibigay mo dito sa independent variable mo dito, may effect yan sa dependent variable ng buhay mo. I hope you are getting the logic. 'Di ba? Ulitin ko, saan ka nagsimula, measure mo yung dependent variables ng buhay mo. Tapos nagtanong ka, bakit ganito ang buhay ko ngayon? Dahil yan sa mga independent variables ng buhay mo. Oh. From there, pwede mo na ngayong mabago yung buhay mo for the better. 'Di ba? Paano mo ngayon mababago yung buhay mo? Of course, lahat naman kayo dito, I'm sure gusto niyo ng better life. Sino dito gusto ng better life? Taas ang kamay. O i-type niyo dyan sa comment section, amen. Right? Good news, having a better life, nasa control mo naman yan given this framework. So anong gagawin mo? I-apply mo lang yung principle ng experimental psychology. Bakit gumagalaw ang dependent variable? Dahil yan sa mga independent variables mo. So what do? If you want to change your life for the better, gusto mong taasan yung quality of life mo, gusto mong mabago yung mga numbers dito, dito ka mag-a-adjust. Meron kang mga bagay dito sa independent variable mo na dapat mong dagdagan or dapat mong bawasan. And let me give you some. Isa sa mga independent variables ng buhay na dapat mong dagdagan para tumaas yung quality of life mo is your prayer. Kasi yung prayer, ang laki ng epekto niyan sa well-being mo. Prayer is independent variable, well-being is the dependent variable. The more you pray, the more you connect yourself to your Creator, the more you communicate with your Creator, mas gumaganda ang well-being. Yun yung point ng James 5:16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another. Ano mangyayari kapag inasikaso mo yung independent variable na prayer? The prayer of a righteous person has great power as it is working. Actually, dito pa, that you may be healed. Yun pala yung nagwo-work. Prayer is very powerful in psychological healing. So for those of you who are hurting emotionally or spiritually, meron kayong dinadamdam, dahil dyan ang bababa ng mga well-being nyo. Hindi kayo masaya, you are not at your best, hindi kayo resilient sa mga problema, ang bilis-bilis nyong bumigay. Yun yung effect na pangit, di ba? Gusto mong palitan yun, anong gagawin mo? Adjust mo yung independent variable of prayer. Maganda pala yung prayer for your psychological healing. So yung may mga pain dyan, yung mga na-hurt dyan ng mga tao, that's the first step to improve your well-being. Asikasuhin mo yung prayer life mo. Another example, here, independent variable na dapat mong i-adjust yung Bible study. 'Di ba? Marami mga tao ngayon, halos walang time for Bible study. Pero ang Bible study is a very powerful independent variable to affect your intelligence. So for those of you na feeling mo parang hindi ka matalino sa buhay, lagi ka na lang binobola ng mga tao sa paligid mo, lagi ka na lang nakikiuso, na parang hindi ka na nag-iisip, wala ka nang ginagawang tama, maybe kulang ka sa Bible study. So if you want to change your practical intelligence in life, gusto mo tumali-talino ka naman.
Dagdagan mo yung oras mo sa Bible study because reading the Bible, meditating on the Bible, applying biblical principles make you smarter. Na-experience yan ng isang psalmist eh. And you cannot deny this kasi qualitative experience niya to. Sabi niya, how I love your instructions. Yung Bible yon. I think about them all day long. Lagi niyang iniisip. Anong effect sa kanya? Your commands make me altogether wiser than my enemies, for they are my constant guide. So for those of you here na parang naliligaw kayo ng landas, confused na confused kayo sa buhay, hindi nyo alam yung gagawin nyo sa mga problems ninyo, paano sosolusyonan, and you want to change that, balikan mo yung independent variable mo of Bible study. You read, you meditate on God's Word to improve your intelligence. Last example, ito negative. Anong independent variable yung dapat mong bawasan? Kasi yung previous examples ko, dagdagan. Tama? Dagdagan mo yung prayer, dagdagan mo yung Bible study, ito bawasan mo. Bawasan mo yung social media. Yan. Bakit? Kasi itong independent variable na to, yung using social media, sobrang tindi niyan, ang effect niyan, kaya niyang maapektuhan yung numbers 1 to 5. Do you agree? Sa kaka-social media mo, wala ka ng control. Yung utak mo, lunod na sa social media, lahat ito pumalya. Bumaba intelligence mo, nawala well-being mo, nag-increase yung weight mo, hindi ka na kasi nag-exercise, panay ka na lang sa TikTok, wala ka ng librong binabasa, hindi mo na nga alam anong itsura ng libro, wala ka ng tinulungang tao kasi busy ka sa pagti-TikTok mo. Nagigets nyo? So, hindi kaya pangit yung mga numbers mo dito kasi sobra ka sa social media. So, anong solution dyan? I-lessen mo. Hindi ko naman sinasabing tanggalin nyo, no? Pero i-lessen nyo. Kasi kapag etong social media, nile-lessen nyo, kinokontrol nyo, mas hindi kayo nagso-social media, ang nangyayari, gumaganda itong mga dependent variables ng buhay ninyo. Siyempre, sasabihin nyo na naman sa akin, according to who? Invento mo na naman yan. Meron tayong mga studies dyan. For example, you can read this article from Google. 2-week social media detox yields positive psychological outcomes in young adults. In other words, in this study, yung mga young adults na binawasan nila yung pagso-social media nila, ano nangyari sa kanila? Gumanda yung overall dependent variable ng buhay nila. Gumanda yung quality of life nila the less they use social media. In fact, itong article na to, galing to sa isang hardcore study, no? Ito yung journal article. Ito kasi feature article lang eh. Ang pinanggalingan ng feature article na yan, itong journal article na to. I-zoom in natin para ma-google nyo, Google Scholar nyo, download nyo, basahin ninyo, para makita nyo yung effect kapag less ang pagso-social media mo. Ang tawag nila dyan, social media detoxification, di ba? Social media detox. Let me read to you one excerpt of this study. Ang sabi nila dito, a series of one-way repeated measures analysis. Woo, bigat. Shout out sa mga students ko dyan sa experimental psychology. We will talk about this. Anong ibig sabihin ng repeated measures analysis? Kasi currently, ang topic namin nasa between subjects design, no? Ito yung tinatawag na within subjects design. Revealed. Ano ang na-reveal ng pag-aaral? That a 2-week, itaas natin, that a 2-week social media detox improved smartphone and social media addiction. Ibig sabihin, bumaba. Mas hindi naging addict sa smartphone, mas hindi naging addict sa social media. As well as sleep, gumanda yung tulog nila, satisfaction with life, stress, perceived wellness, and supportive relationships. I-adjust mo yung social media use mo. Mas kontian mo. Kung kaya mo, itigil mo muna yung social media, yung mga dependent variables mo dyan, gaganda. Yan yung point ng study. Again, you can read this article if you want. Kaya dito ko i-connect yung verse, no, na binasa natin kanina, yung third one, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or set foot on the path of sinners or sit in the seat of mockers. Sa Bible, yung word na blessed is equivalent to the word happy, which is equivalent to subjective well-being. Parang ang sinasabi dito, gumaganda ang well-being ng tao kapag ganito siya. Does not walk in the counsel of the wicked. Tanong, saan ba yung mga counsel of the wicked makikita? In our society today, marami yan sa social media. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing lahat ng nasa social media counsel of the wicked.
Kasi marami rin namang mga social media content, counsel from the Lord. Pero ang dominant, ang norm, ang mas uso, ang mas popular, ang mas sinusuportahan, yung mga content sa social media na ang content wicked. Path of sinners. Maraming tao sa social media mocking the word of God. Yan yung uso. Yan yung madalas na nai-internalize ng mga tao na addict sa social media. Kaya ano nangyayari? Kapag yan yung mga nai-internalize nila, lumalagpak yung quality of life. Lumalagpak yung numbers 1 to 5. Nabasa mo tong article na to, nag-social media detox ka, binawasan mo yung pagsa-social media mo. Anong sinabi ng Psalm 1:1? You become blessed. Nag-i-improve yung well-being mo. Kasi sabi dito, who does not walk? Ibig sabihin ng does not walk dito, in-translate mo dyan, hindi ka na masyadong nagso-social media. Who does not walk in the counsel? Kasi wala ka na masyadong exposure doon sa counsel of the wicked. Kasi nga, nag-social media detox ka. Umalis ka sa mundo nila. Umalis ka sa landas nila. Nagigets ninyo? That's the reason why we connected Psalm 1:1 in this study. Gumaganda ang well-being ng tao the more na nagso-social media detox ka. Kasi karamihan talaga ng content sa social media, toxic. Toxic in a sense na marami dyan, counsel of the wicked, path of sinners, seat of mockers. Got that? So, yan ang paraan kung paano mag-improve yung buhay mo, I-adjust mo yung independent variables mo para gumanda yung dependent variables mo. Nagigets ninyo? So, yan yung maikling lecture natin on the dependent variable and some spiritual insights. Sana marami kayong natutunan. If you have questions, comments, violent reactions, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Hanggang sa susunod na lecture, Sir Howard here. God bless everyone.